yung tila lumalala na ho na hidwaan sa pagitan po ng sangay ng ehekutibo o ng Malacanang at ng mababang kapulungan Kongreso. At ito ho, yung umuugong ho ng mga balita, ang sinasabi ay ang pinagpipilian di umano ay ito pong si House Majority Leader Sandro Marcos, yung anak po ng Pangulo, yung posibleng pumalit, at ito rin pong si Bacolod, Congressman Albi Benitez. O yan po, yung dalawa ang mga sinasabi lumulutang na pangalan na posibleng maging maluklok bilang speaker ng mababang kapulungan Kongreso kapalit po ni ng pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. So yan po ang pinag-uusapan ngayon. At samantala, ay bago pa ho umalis ng patungo ng Cambodia, si Pangulong Marcos Jr., ay nagbitaw pa ho ito ng mga salita at pasaring sa mga kongresista. Dahil sa, ang sabi ho ng Pangulo, andun din ho mismo, no? Si Congressman Sandro Marcos, ang sabi niya, yung parang naintindihan niya, naunawaan niya at kinantyawan niya yung kanyang mga miyembro ng gabinete na kung saan kung lumamig na po ang ulo dahil sa parang uminit ng ulo at dahil sa sinabi niya ang termino na ginamit ho ng Pangulo ay unjustly beleaguered. Yun ho. So sabi ho niya ni Pangulong Marcos Jr. Yan po yung sa kanyang yung departure speech bago siya tumulak patungo ng Cambodia. Yung sa aking pagkakalam, ito hong unjustly beleaguered na binabanggit po ni Pangulong Marcos Jr., parang hindi makatarungang mga pag-uusig at ng ginagawa ho ng mababang kapulungan ng Kongreso o parang gusto ibaling ho sa ehekutibo ang sisi dito po sa issue po ng sinasabing maanumalyang flood control project na kung saan ang sabi naman po ng Malacanang ito ay kagagawan ng mga mambabatas lalo na ho ng mga kongresista. Kaya ang sabi nga, 'di ba, naglabas po noong Sabado ng statement ang Malacanang na sa pamamagitan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin bilang pinuno po ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr., ang sabi niya sa mga kongresista, linisin nyo ang inyong bakuran sa korupsyon. So yan po at kanyang kinukundina ni Secretary Bersamin kasi may mga pagtatanggaro ng ilang mga kongresista o mababatas na ilihis ang sisi sa kanila kundi ituro ang Malacanang. Yun ho. So kaya kumbaga itong statement na ito na inilabas po ng Malacanang ni Secretary Bersamin, ito ho ang sabihin natin kumakatawan sa saloobin ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Kaya ang binabanggit niya ho sa kanyang departure speech, pangbungad niya ho, bago siya magsimula ng kanyang talumpati, ang sabi niya, I hope na lumamig na ang ulo na ninyo ng mga miyembro ng gabinete dahil sa dito ang sinasabi niya unjustly beleaguered. So ibig sabihin parang hindi makatarungan ng mga pagbibintang o pag-uusig at yun nga ho parang gustong ibintang daw sa mga miyembro ng gabinete o partikular po sa sangay ng ehekutibo sa pangunguna po ng Malacanang. So yun po. At bukod ho rito kay Speaker Romualdez na di umano yung mga umuugong-ugong na mapapalitan bilang leader ho at ang ipapalit ay pinagpipilian di umano ito pong si Congressman Sandro Marcos or ito pong si Congressman Albi Benitez. Pero sa akin pananaw, mas maganda siguro kung talagang hindi mapipigilan na magpalit, mas mainam siguro ito pong si Congressman Albi Benitez kasi kung si Congressman Sandro Marcos tatay niya tapos yung anak speaker. Di ba, parang asiwa naman ng mga kababayan at parang hindi ho maganda na ang tatay presidente tapos yung Speaker of the House ay anak. Di po ba? Talagang ang magiging perception niya talagang tutang-tutang, di ba?
anak ko. Diba? Pinakamaina mo siguro kung talagang hindi maiiwasan na magpalit. Alam naman natin, yung pagkapalit po sa liderato, depende yan sa kagustuhan ng mayorya. Pinakamaina mo siguro, ito pong si Congressman Albi Binires, na talagang matagal na rin po na kongresista at magaling ho na mambabatas. Nakarang 3 taon, nagsilbing mayor. So, veterano ho. At kayang-kaya niyang pamunuan ito hong mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, sa Senado naman ho, mga kababayan, ay meron din na mga umuugong-ugong na balita. At di umano ay posibleng magkaroon din daw ng kudita laban po kay Senate President Chis Escudero. Kasi magbibigay din ng senyalis ang Malacanang. Kasi ang sinasabi, nasasangkot din po si SP Chis Escudero dito po sa flood control. Particular po, yung kanyang kaibigan na nag-donate, yung isang contractor na nag-donate sa kanya noong 2022 elections ng 30 million pesos. So, yan po, at sinasabi, kasi parang may bahid daw po ng flood control din. Yung kanyang kaibigan na contractor. So, yun po ang mga pinag-uusapan, pero siguro yung mga pumapabor po kay Tito Soto, kaya pinapalutang yung kanyang pangalan. Pero sa akin pananaw, mas maganda kung kukuha siguro, pwede ho dyan. Yung Senate President pro tempore, Jingo Estrada, pwede siguro at ipapalit sa kanya or si Senator Alan Peter Cayetano, siguro doon din sa kampo nila ng mayorya. Pero sa minorya, parang ewan ko lang kung magkakatotoo yan. Depende rin, ulitin ko ho, ang mga yan ay nasa kapasyahan po ng mayorya ng mga senador. So, balikan lang ho natin. Ito hong issue ho na pagpapalit diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pagiging speaker. Ito, pakinggan nyo lang ho muna. Ito hong naging pasaring ni Pangulong Marcos Jr. bago siya tumulak patungan ng Cambodia sa kanyang departure speech. Na kung saan ay sinasabi niya, mukhang talagang sinusuportahan niya yung sangay po ng ehekutibo at sabi niya, mukhang siguro hindi na mainitangin yung ulo, malamig na. Dahil nga siguro na, unawaan daw ng Pangulo yung kanyang sinasabi na unjustly beleaguered. Ito, panoorin po ninyo. Ito hong maikling pahayag ni Pangulo Marcos Jr. And all the members of the cabinet here, I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Okay, yun po, no? Ang pahayag at bagamat may halong, kumbaga sana medyo patawa-tawa ang Pangulo, pero may laman po ito. Ibig sabihin talagang ito po ay may laman at pasaring sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay may sinasabi, may ilang mga mababatas na gustong dalhin yung sisi sa ehekutibo dyan po sa Malacanang. So, abangan natin kung saan po hahantong ito hong isyong ito na kung saan ngayon talagang lantara na mukhang may namumuo na away sa pagitan ng ehekutibo o ng Malacanang sa kampo po ni Pangulong Marcos Jr. at ng mababang kapulungan ng Kongreso sa kampo ho ni Speaker Martin Romualdez. So, sa magpinsan. Yun ho. So, abangan natin. At kapag napalitan, napatalsik, ito pong si Speaker Romualdez, yun na po ang hudyat ng paghihiwalay ng landas na magpinsan. Di po ba? Ganyan ho talaga. Kasi talagang grabe ho itong skandalong ito. At di ba, paiyak-iyak pa nga Pangulo sa kanyang yung podcast naiyak para ho. Pero ako ang inaantay ko sana, Mr. President, yung hindi po iyak. Dapat ang umiyak po yung mga involved dito po sa flood control project. Sila po ang dapat umiyak dahil sa iyo pong ipapakulong. Yun po ang inaantay ng taong bayan para kumalma kasi talagang grabe ho, napakalala, napakalawak po ng nangyaring korupsyon sa ilalim po ng inyong administrasyon. Okay, ulitin ko sa mga bago po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share
ito po ang ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.